Sa gitna ng malalamig na kabundukan ng Ural sa Russia, may isang kwento ng siyam na kabataang mountaineers na nagsimula bilang isang ordinaryong ekspedisyon. Ngunit natapos sa isang trahedya na hanggang ngayon ay bumabalot sa misteryo at takot. Ito ang kwento ng Dyatlov Pass Incident, isang tunay na pangyayaring puno ng kababalaghan, kabiguan at mga tanong na hindi kailanman nasagot. Enero 23, 1959, isang grupo ng siyam na estudyante at graduates mula sa Ural Polytechnical Institute sa Soviet Union ang nagsimula ng isang ski hiking expedition. Pinamunuan ito ni Igor Dyatlov, isang 23 taong mechanical engineering student. Lahat sila ay may karanasan sa ganitong klaseng ekspedisyon. Ang layunin nila, abutin ang Otorten Mountain, isang malalayong bahagi ng kabundukan kung saan kakaunti ang tao at napakalamig ng klima. Naglakad sila ng ilang araw sa gitna ng yelo, bagyo at kagubatan. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, na-delay sila sa kanilang schedule dahil sa masamang panahon. Pebrero 1, 1959, nagdesisyon silang mag-camp sa isang slope ng bundok na tinatawag na Kholat Syakhl, na sa wika ng Mansi people, mga katutubong tribo sa lugar, ay nangangahulugang bundok ng kamatayan. Mula noon, wala nang nakarinig sa kanila. Pebrero 12, ang inaasahang araw ng kanilang pagbabalik. Pero walang dumating. Makalipas ang ilang araw, sinimula na ang search party at Pebrero 26, natagpuan ang kanilang kampo. Ang tanawin ay kakaiba at nakakatakot. Ang tent ay pinunit mula sa loob na parang may nagmadaling lumabas. Ang mga bakas ng paa, karamihan ay walang sapin sa paa o kaya'y nakamedyas lang, ay papunta sa kagubatan sa ilalim ng -30 degrees Celsius na lamig. Ilang metro ang layo, nakita ang dalawang bangkay na tila nagyayelong magkayakap sa tabi ng isang puno. Naka-underwear lang, tila sinubukang magpanatili ng init gamit ang apoy mula sa ilang nasunog na sanga. Mas malala pa ang natagpuan sa iba. Isang babae ang walang dila at walang mata. Dalawa ay may grabing internal injuries. Bali ang mga buto sa dibdib at bungo, ngunit walang panlabas na sugat na katulad ng sa car crash o sobrang pressure. May radiation na natagpuan sa ilang bahagi ng kanilang kasuotan. Walang ebidensya ng pakikipaglaban. Walang bakas ng ibang tao. Wala ring hayop na mukhang umatake. Simula noon, sari-saring teorya ang lumabas. Una, avalanche, isang popular na teorya. Baka raw may snow avalanche kaya't napilitan silang lumikas. Ngunit walang ebidensya ng malakas na landslide. At hindi ganong kalala ang slope ng bundok. Pangalawa, military experiments. May nagsasabi na baka sila ay nasangkot sa lihim na Soviet missile or weapon test. Suportado ito ng kakaibang radiation at injuries, pero walang opisyal na ebidensya. Pangatlo, paranoia or hallucination. Sa sobrang lamig at gutom, posibleng nakaranas sila ng hypothermia-induced paranoia. May phenomenon na tinatawag na paradoxical undressing, kung saan ang katawan ay nilalamig pero nararamdamang mainit, kaya't nagtatanggal ng damit. Pang-apat, paranormal or extraterrestrial. May mga naniniwalang baka sila ay biktima ng UFO encounter dahil may ilang witness na nagsabing may nakita silang bright orange orbs sa kalangitan sa parehong gabi ng insidente. Panglima, infrasound theory. Isang mas modernong teorya ang nagsasabing baka nakaranas sila ng infrasound mula sa malalakas na hangin sa bundok. Ang tunog na di maririnig ng tao ay maaaring magdulot ng panic at disorientation. Hanggang na ngayon, mahigit 60 taon na ang lumipas, wala pa ring iisang paliwanag na maituturing na tiyak. Noong 2020, muling binuksan ng Russian government ang kaso at sinabing avalanche daw ang dahilan.
pero hindi pa rin kumbinsido ang publiko. Ang lugar kung saan natagpuan ang kanilang bangkay ay tinawag na ngayon na Dyatlov Pass bilang pag-alala sa leader ng grupo. Siyam na buhay, isang gabi ng takot, at isang bundok na hanggang ngayon ay tahimik, ngunit tila may tinatagong lihim. Ang Dyatlov Pass Incident ay paalala na sa kabila ng ating kaalaman at teknolohiya, may mga bahagi pa rin ng mundo at kasaysayan na hindi natin kayang ipaliwanag. Ito ang misteryo ng Dyatlov Pass.